Pasado na po ba ako sa pagsusulit? Opo. Alex! Anong susunod kong klase? Agham pampolitika. Agham pampolitika? Nakakaantok naman. Ang pagbabalat kayo ng prinsipe. Bakit kayo narito? Binabantayan ba ninyo ang aming aklatan? Si Saral, anong ginagawa niya rito? Kayo nahinala. Para ba sa mahal na hari ang inuming yan? Opo. Akin na. Ako na lang ang maghahatid. Mahal na hari, hayaan po ninyong hatiran ko kayo ng mainit na tsokolate. Aba, salamat, Saral. At napakaganda rin po ng mahal na reyna. Ikaw talaga, Saral. Ipagpaumanhin po ninyo kung lumapit ako sa inyo ng walang paalam. Gusto ko pong malaman ninyong isa ng magaling na eskrimador si Leonard. Ngunit pagdating po sa ibang signatura, nahuhuli po siya. Ilang ulit na ngang isinangguni ng kanyang guro ang bagay na yan sa aming dalawa. Hindi na namin alam ang gagawin namin sa kanya. Ngunit hindi ko po ito sinabi upang ikabahala ninyo. Malaki naman po ang kakayahan ng prinsipe. Alam ko naman po kung bakit wala siyang interes sa kanyang pag-aaral. Kung ganoon, sabihin mo na sa amin, Saral. Paano sisipagin mag-aaral ang kaisa-isa kong anak? Madali lang po. Humanap po tayo ng isang babaeng makapagbibigay inspirasyon sa mahal na prinsipe. Nahanap siya ng kasintahan? Opo, mauunawaan po ni Leonard na siya ang tagapagmana ng inyong kaharian at kailangan niyang matuto kung paano ito paglilingkuran. Tama ka. 17 taong gulang ako nang ako'y maging hari. At 16 na si Leonard ngayon. Kaya kailangan na po natin kumilos ngayon, kamahalan. Saral, alamin mo kung sino ang mga dalagang karapat-dapat sa kanya. Ngunit ilihin mo. Opo, kamahalan. Gagawin ko po ito sa lalong madaling panahon. Kahit may malaking problema, kailangan kagalang-galang pa rin ang kilos ng hari. Dapat wala siyang kinikilingan. May mga oras na kailangan niya na kailangang mabilis siyang magpasya. Kaya dapat alam niya ang mga batas na pagbabasihan niya ng kanyang magiging desisyon. Alex, hinahamo kita. Leonard, huwag ngayon. Tinatanggihan mo ba ako? Tama na ang paglalaro niyo ng Prinsipe Leonard. Hindi po ito ang tama nga sa isang tulad ninyong magmamana sa ating kaharian. Hindi mo ba alam na noon ang iyong ama ay sugsug sa kanyang pag-aaral? Kahit gabi pumupunta siya sa aking tanggapan upang isang guni ang kanyang aralin. Lennon! Alex, kailangan ko ang tulong mo. Pangalawang beses ka nang pumunta sa bahay na nakabalat ka nun. Basta't walang dapat makalang ito. Isama mo na kasi ko. Baka may makakilala pa sa'yo at pagtangkaan pa ang iyong buhay. Mabuti na yung may kasama ka. Walang makakakilala sa akin. Paalam! Pag nalaman ito ng kanyang amang hari, mananagot kaming dalawa. Cinderella! Ang bagal talaga kumilos sa babaeng yan! Kanina pa dapat tayo umalis! Mama, pagdating po sa bayan, ibili po niyo ako ng damit na tulad na sinusuot ng mga kababayan sa palasyo. Mama, gusto ko rin po ng bagong damit. Yung may maraming satin at borda at saka may perlas at malalaking laso. Kailangan ko rin po ng bagong gora. At saka kwintas at bagong sapatos. Gusto ko rin po ng gora, yung may mga balahibo. Oo na, mga anak. Ibibili ko kayo ng anumang gusto ninyo pagdating sa bayan. Basta tumahimik na muna kayo. Nasaan na ba kasi si Cinderella? Baka mapagsarang kami ng mga tindahan sa ginagawa niyang ito. Pierre, alamin mo kung nasaan ang babae yun at dalhin siya rito ngayon din. Masusunod po, Senyora Selena. Malapit na ako matapos. Pumunta ba kayong lahat sa bayan? Oo, mamimili sila. Huli na ito. Wow! Ay, salamat. Mabuti na lang mabilis kayong kumilos. Tama na, Misha. Salbahe ka talaga. Pag di ka tumigil, papaluin kita. Lumabas ka rito! Senyorita, kanina pa po kayo hinihintay ni Senyora. Ganun po ba?
Ngunit kailangan ko pa pong mag-ayos ng kaunti. Hindi na kailangan. Kahit sa damit ng tagapaglingkod, kayo po ang pinakamagandang dalaga na kilala ko, senyorita. Mapagbiruhang talaga, Pierre. Paumanhin po, Tia. Walang anuman, Cinderella. Ang ibig lang sabihin nito, wala na tayong panahon para bumili ng mga gamit para sa'yo. Maaari ka nang sumakay. Opo. Mama, huwag niyo pong sabihing itatabi niyo siya sa amin. Tignan niyo po ang ayos na. Oo nga, nakakahiya. Hindi na kasi ako nakapagpalit. Anong pasya ninyong dalawa? Maiwan siya rito. Kung wala siya, sino magbubuhat ng mga pinamili natin? Kung ganon, sasama ka, Cinderella. Ngunit doon ka mauupo katabi ni Fair. Walang lugar para sa'yo rito. Dito po. Ano ka ba naman, Jane? Kurong ka naman, inuupuan mo ng damit ko. Tingnan mo nga malaking pwesto kinukuha mo. Anong ibig mo sabihin? Na tumataba na ako? Sa itsura mong yan, napagkamala kitang hamon. Ha? Anong hamon? Naman tinutukso na naman po niya ako. Tumigil na nga kayong dalawa. Nahihilo na nga ako sa lubak na dinaraanan natin. Lubak? Wilson, bilisan mo pa! Nako, dahan-dahan lang. Hiya! Bilisan mo pa! Hiya! 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 Ha? Si Cinderella ba yon? Balita ko, ipihikan daw sa pananamit si Prinsipe Leonard. Totoo ba yan sinasabi mo? Ay, naku. At meron daw siyang isang tagapaglingkod na ang tanging tungkulin ay siguraduhin hindi maaalik ang mukha ng prinsipe. At isang beses lang niyang gamitin ang mga sapatos niya. Siya nga. Oo. Kung sa bagay, isa siyang prinsipe, marami siyang pambili ng sapatos niya. Peruhin mo, kung anak ka ng hari, mapapasaya wala ng damit na gusto mo. Ay. Mama, yan ang tindahan tinutukoy ko. Sabi nila, dyan daw namimili ng mga damit ang pamilya ng mga hari. Gusto ko ng damit na may maraming laso. Oo, para itago ang malulusog mong hita. Baka sayang walang magkasya. Ha? Huwag ka na pumasok, Cinderella. Hintayin mo na lamang kami rito sa labas. Gusto ko pa sanang tumingin. Titingin ka rin ng damit? Sapat na sa'yo ang suot mo at wala ka namang pupuntang mahalaga. Sariwang bulaklak, Bilibini. Gusto ko po sana, subalit wala akong pambili. Huh? Ganun ba? Bakit po naroon ang mga yon? May kaunting sira kaya itinapon ko na. Sayang naman po ang mga bulaklak. Akin na lang po. Ikaw ang bahala. Nako, hindi ko sinasadya. Paumanhin. Ay, naku, mga pinamili. Teka, ikaw uli. Hindi ba ikaw yung nakita ko nung isang araw? Kakatuwa naman ito. Ikaw naman ang nakabunggo sa akin ngayon. Paumanhin, hindi talaga kita napansin. O, halika na. Tumayo ka na riyan. Salamat. Naku, mga damit. Ang dami. Sa'yo ba ang mga yan? Kanino pa ba? Sandali, hayaan mo tulungan na kita. Hindi na kailangan. Kaya ko na to. May napansin ako. Pangalawang beses na ito, kaya dapat siguro makilala na kita.
Ang presko mo naman. Kung ayaw mo, tutulungan na lang kita riyan. Sinabi ko kaya ko nang buhatin ang lahat ng ito. Ay! Ay! Ang sakit. Nakita mo na? Tutulungan na kita. Pwede magtanong, dito ka ba nakatira sa bayan? Hindi. Kung gano'n, paano ka nakarating dito? Eh di sa pamamagitan po ng karwahe. Oo nga naman, hindi ko agad naisip. Ipinadala ka ng amo mo para kunin ang mga ito. Nagkakamali ka. Wala akong amo. Kuan! Hindi yun ang ibig ko sabihin! Sandali! Mama, kailangan ko po ng matamis. Kung hindi po ako makakakain, ihimatayin po ako. Malapit na matapos si Katrina. At tigilan mo na nga ang matamis. Baka hindi na sa'yo magkasyang damit na pinamili mo. Sawa na ako sa panunokso mo. Jane, hanapin mo si Cinderella at sabihin mong malapit na tayong umalis. At huwag na huwag kang pupunta sa tindahan kung gusto mong kumain kayong dalawa ng hapunan. Marunong ka bang mga bayo? Mga bayo tayong dalawa. Gusto mo? Alam mo noon, lagi lang akong nakasakay sa karwahe. Pero ngayon, marunong na ako magpatakbo dito. Ang galing mo pala. Cinderella! Cinderella! Huh? Nakikipag-usap siya sa isang di kilalang lalaki. Kailangan malaman ko ang pinag-uusapan nilang dalawa. Naalala ko tuloy si Papa. Sandali, marunong ka rin ba maaso? Madalas ko kasing gawin yung sa hardin namin. Bang! Nangangaso ka sa inyong hardin? Oo naman. Bang! Hindi ako sang-ayon doon. Lalo na kung ginagawang laro. Kawawa naman ang mga hayop. Kawawa. Tama na. Alam ko namang binibiro mo lang ako. Sa palasyo lang may ganong kalaking hardin. Kaya tama ng kasinungalingan mo. Totoo yung sinabi ko. Maniwala ka. Dahil isa ako sa maraming tagapaglingkod sa palasyo. Sa palasyo pala siya nakatira? Tama, ganun nga. Kuminsan nga ay, tinutulungan ko ang prinsipe sa paglalaro ng eskrima. Pero ang eskrima, kayong dalawa ng prinsipe? Oo, ako ang kanyang utusan at pinakamatalik na kaibigan. Talaga? Totoo ba ang narinig ko tungkol sa kanya? Napihikan siya sa pananamit? Na minsan lang niyang isuot ang sapatos sa sapatos? Ang totoo, kaunti lang ang mga sapatos niya. At sinusuot niya ang mga yon hanggang maluma. Talaga? Maniwala ka, hindi naman siya kakaiba sa katulad natin. Ang totoo, mahilig rin siyang mamasyal sa kakahuyan at makipaglaro ng eskrima sa akin. Paano naman natin magiging katulad ng prinsipe? Sandali, dito muna tayo. Paumanhin, ngunit kailangan ko nang umalis. Hinintay ako ng tiyak. Hindi ba kita kilala? Sabihin mo man lang sa akin ang pangalan mo. Baka makasama pa yun sa akin. Sige, paalam, Ginoong Mambobola. Paumanhin po, hindi ko po napansin ang oras. Sabi ni Jamie, kausap ka raw na isang lalaki. Isa lang pong binatang nakausap ko nung nakaraang pista. Oo nga pala, marami pa kaming pupuntahan kaya pauunahin na kita. Iuwi mo na yung mga pinamili namin, maglakad ka na lang at dapat nakahanda ka na ng hapunan pagdating namin. Sigurado ka nakatira sa palasyo ang binatang yun? Ang lahat ng tungkol sa prinsipe, alam niya. Sabi po niya, siyang pinakamatalik na kaibigan ng prinsipe. Kung totoo ang sinasabi niya, higit niyang kilala ang prinsipe kaysa nino man kilala natin. Aalamin natin kung anong uri na bayan gusto ng prinsipe at gano'n na magiging asa ninyo hanggat maaakit ko siya. Tama! Kayo lang pala ang naiwan. Nagpunta silang lahat sa bayan. Salamat sa inyong tulong at malinis ang bahay. Pagod na ako, hindi ako makakauwi sa oras. Paano na to? Hindi ako makakapagluto ng hapunan. Bakit kasi ipinadala pa nila sa akin ang pinamili nila? Kawawa naman siya. Tulungan agad siya. Mabuti na lang.
Mabait kay Cinderella ang mga alaga niya. Hindi lumit ko ang kariton. Sinabi ko na nga bang hindi siya nakatira sa palasyo. Hindi ganyan ang ayos ng taga ron. Paano siya magiging... Pierre, sundan mo. Opo, senyora! Baka isa nga siyang tagapaglingkod, ngunit hindi niya kilala ang prinsipe. Hindi ko na kaya. Pagod na talaga ako. Paano niyo nalaman narito ako? Nakita ka raw ni Papi habang lumilipad siya. Hindi ba, Papi? Salamat! Maraming salamat sa inyo! Maganda na kami sa inyo. Halika na, Cinderella! Kaunting tiis na lang, malapit na tayo sa bahay! Anong palagay ninyo sa binata? Sa itsura niya, sa kwadra lang ng palasyo siya naglilingkod. Mali kayo, mga anak. Maganda ang damit niya, gawa sa mamahaling tela. Marahil totoo ang sinabi ng binata na malapit siya sa prinsipe. Ngunit paano siya nakilala ni Cinderella? Talaga ang babaeng yon. Pierre, bilisan mo. Opo, senyora! Maraming salamat sa tulong ninyo! Sige, magluto na tayo! Wala na akong oras. Tapos na? Kayo ba ang naghanda nito, Pachi? Kung ganon, sino? Huwag mo na isipin yon. Ihanda mo na ang hapag bago sila dumating. Bilisan mo! Oo nga. Salamat. Magandang gabi po. Naihanda ko na po ang hapunan. Siguradong gutom na kayong lahat. Mukhang masarap ang hapunan natin ngayon. Ha? Bakit po, Mama? Cinderella, muli mo na naman akong pinahanga. Salamat po. Mayroon akong isang taong aanyayahan upang maghapunan dito. Ang tinutukoy ko'y ang lalaking kausap mo kanina sa bayan. Makipagkita ka sa kanya at anyayahan mo siya rito. Ngunit Tia, hindi ko po magagawa ang inuutos ninyo. Di ko po alam ang pangalan ng binatang yun. Ang lakas naman ng loob mo. Sumusaway ka na naman sa inuutos ni Mama. Bakit? Ikinahihiya mo ba kami? Aba, hindi naman. Kung ganon, gagawin mo. Bukas na bukas, hahanapin mo siya at aanyayahan dito sa bahay. Maliwanag?